yung pagdepensa ng ating bansa from external threat, mga kababayan. Mandato po yon ng ating armed forces. And based, mga kababayan, sa survey ngayon, 76% sa ating mga kababayan po, tinitingnan nila ang China bilang pinakamalaking threat sa ating bansa. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we're not going to war. By the way pala, yung ating Pangulo ay magbibisita dito sa amin, sa Albay at sa Kamsur, lugar ni Linlen. So balik ulit dito, mga kababayan, pang ilang beses na to. Una doon sa Naga, sa probinsya ng Camarines Sur. Last year po, groundbreaking ng pabahay po, yung housing project para sa mga Bicolanos. Tapos yung dito sa amin, yung pag-alboroto ng Bulkang Mayon. O ngayon, balik uli mga kababayan ngayong araw na to. Pag magka-access po tayo, i-cover natin. Baka mabigyan tayo ng Palasyo Malacanang ng access. Diba? Pero dito muna tayo sa balita, mga kababayan. Nagsabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi makukulit ito pong mga propagandista ng China na mga kapwa natin Filipino. So, muling nilinaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, hindi man na niya tayo makikipagira. Naganda lang tayo ng defense. Ayan po yung sabi dito sa report ng Manila Bulletin. We are not going into war, Marcos says of boosting military's capability versus external threats. So, importanteng palakasin natin, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating defense. Kasi may threat sa atin mula sa labas. Alam na ninyo kung anong bansa yung nananamantala sa atin dito sa West Philippine Sea. Hindi nga lang po sa West Philippine Sea, pati na po sa Valenzuela City. Nakita ninyo yan, mga kababayan? May flag. Nagalaw yung camera. May flag na po, mga kababayan ng China. Kita ninyo. Pinapaimbestigahan na to, mga kababayan, ng local government ng Valenzuela City. Kasi may display na po ng flag ng China sa isang warehouse po dyan sa Valenzuela City. Talagang winawalang na po tayo ng mga Chinese dito. Feeling nila, China na po ang Pilipinas. Matindi talaga, Mr. Maravillas, yung epekto ng sinabi ni Maudix. Pwede na niya ninyo kami gawing province. Mali po yung mensahe. Kung joke man yon, mga kababayan ni Maudix, sineryoso po ng China. Kaya po itong mga isyo tungkol sa pakikipag-deal natin po sa ibang bansa, dapat po niyan siniseryoso. Hindi yan po ginagawang joke. Pero niya, Mr. Maravillas, I think hindi man yan joke ni Maudix. Ganon din po ang aking pananaw. Ganon din ang pananaw po nga ni dating Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pati ni dating Senador Dick Gordon. Sabi sa interview po ni Karen Davila, tingin niya daw si Digong po, agent ng China mismo. Ay ni Christian Esguerra yata, doon sa Facts First, kasi in-interview din, mga kababayan, si Dick Gordon. Ganon katindi, mga kababayan. May bandila na po ng China sa isang warehouse sa Valenzuela City po. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Dito muna tayo, mga kababayan, sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, kailangan na niyang i-boost natin yung capabilities ng ating military as it transitions from internal operations papunta sa external defense posture. Pero paglilinaw ng ating Pangulo, hindi man niya tayo makikipagira. Yan po yung propaganda narrative kasi po ng mga pro-China
vloggers, pati yung mga politiko po, lalo na po si Digong, yun ang linya ng kanilang propaganda para magalit yung ating mga mamamayang Pilipino. Ginagatungan po para mag-alsa. Mag-alsa po laban sa ating Pangulo. Nilalason yung isipan ng ating mga kababayan na isusubo yung ating bansa sa giyera sa China na hindi man niya tayo mananalo. Ganon. So sabi dito sa balita, citing that internal threat niya has been reduced, sabi ng ating Pangulo, kailangan niya nating palakasin ang ating armed forces with the necessary resources, training, at saka yung mga kailangang equipment para mapagandaan natin yung external threat sa ating bansa. Yan yung sabi niya po sa kanyang remarks during his camp visit to the Army's 10th Infantry Division in Mawab, Davao de Oro. Nagatid kasi po ang ating Pangulo ng tulong sa Davao Region sa mga farmers and fisher folks na naapektuhan po ng El Nino phenomenon. Dumiretso na rin siya, mga kababayan, sa kampo ng militar. So sabi ng ating Pangulo, gagawin natin ang lahat para may kakayahan kayo. You have the capability to do the job. That is this new job that you have to face. Dapat mayroon kayong tamang training, may mga gamit, and that we will be able to present at least a deterrent force. Pero hindi man tayo, we're not going into war. Hindi man tayo makikipagyera kahit kanino. Wala man tayong gustong pasukin. Tayo ay defensive lang naman. Tayo at dinidipinsahan lang natin ang bansa natin. Kaya yan ang ating bagong threat na hinaharap. Ngunit kagaya ng sabi ko, kung nagawa ninyo ito dahil sa internal threat, ako'y malakas ang loob. Malakas ang loob ko na kaya rin ninyong gawin pagka dumating sa tinatawag na external threat. Malinaw na po, mga DDS, yung pagdepensa ng ating bansa from external threat, mga kababayan. Mandato po yon ng ating armed forces. And based, mga kababayan, sa survey ngayon, 76% sa ating mga kababayan po, tinitingnan nila ang China bilang pinakamalaking threat sa ating bansa. Ayan po, hindi na tayo magtataka sa ganong perception, pananaw ng ating mga kababayan. Isa Valenzuela City nga po, sa isang warehouse, may flag ng China. Di ba? So sabi dyan, 3 out of 4 Filipinos consider China to be the biggest threat to the Philippines. A perception that has remained steady since December 2023. Findings of a survey conducted by Okta Research. So pumalo po sa 76% sa mga adult Filipinos ang nagsabi, ang China po ang top threat sa ating bansa. The Okta survey also found out that 44% ng ating mga kababayan do not view Beijing as positively impacting the Philippine economy. Naintindihan na ninyo ng mga propagandista ng China na laging sinasabi sa mga post ninyo sa social media na ang China laking tulong sa economy ng ating bansa. Perwisyo po ang dulot ng mga Chinese dito sa atin. O tingnan ninyo yung sa Pugo po. Kaya nga po sabi ni Senator Risa Ontiveros, nire-recommenda na niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ibawal na yung Pogo at i-consider siya na threat sa national security natin. So I think tama itong panawagan po ni Ontiveros. Ayan po yung sabi ni Senator Risa Ontiveros. Nanawagan siya na i-declare yung mga Pogo as national security threat po. Kasi po, yung ating mga authorities had secured evidence na may link ito pong Pogo sa mga transnational crimes at tulad po ng money laundering and human trafficking. So sabi po ni
Hontiveros, the intelligence service niya ng Armed Forces of the Philippines had conducted a link analysis between POGOs and several local government units in influential figures. At ito nga po, mga kababayan, yung latest ngayon, may 186 foreign and Filipino workers na rescue po mula sa POGO operation. Sa Pampanga po, Pampanga POGO linked to scams, trafficking, 186 rescued in raid. Yan po. Ginagamit daw po, mga kababayan, itong mga na-rescue for human trafficking, with some of the foreign employees allegedly tortured or sold for sex. Ganon katindi po. So sabi dyan, of the 157 foreign nationals accounted for in the raid, 126 nito mga Chinese, 23 mga Vietnamese, 4 Malaysians, at 4 na Burmese, may isang Korean, saka 29 Filipino workers. Na-raid po sila doon sa POGO sa Lucky South 99. Considered siya biggest business facility in Pampanga with a total of 46 buildings, including villas and other structures, as well as a golf course. So the raid came amid growing calls, especially from some lawmakers, to kick out POGOs from the country after they boomed during the Duterte administration. At hindi po yung perwisyo ng previous administration. Imbis serbisyo po yung inabot ng mga mamamayan. Perwisyo po. Di niya Mr. Maravillas yung sabing iniimbestigahan na yung Chinese flag na kawagayway na doon sa isang warehouse sa Valenzuela City. Ayan po, pinapaimbestiga na po ng local government ng Valenzuela City. So sabi dyan, the local government of Valenzuela City in coordination with the national agencies conducted an investigation regarding the display of a Chinese flag in one of the barangays in the city. A radio report on June 5 said the flag has been seen hoisted on the warehouse of STR Power Equipment Corporation since last year pa. Isang taon na pala yun, mga kababayan. Naka-display. Ngayon lang po napansin. According to the report, the company management has no particular meaning or intention behind the display of the flag since the facility has many Filipino employees. Ang sabi ng management ng warehouse, dinisplay lang daw po yung flag ng China para guide ng mga kalapati. Tanda sa pag-uwi ng mga kalapati. Yung mga kalapati siguro, Chinese. Ganon, mga kababayan, sinasanay na po tayo. Pag hindi tayo pumalag, diretso na yan. Papalitan na nila yung flag natin. Ang tawag niyan po, sabi ng mga expert doon sa India, that is part of strategy daw ng mga Chinese. Nino-normalize nila yung mga activity ganyan para sanayin yung mga tao. Tulad ng pagpapangalan po ng mga lugar, ang tawag nila cartographic aggression, yung pinapangalanan yung mga lugar sa India po ng mga Chinese names para manormalize sa paningin ng mga tao. Para madali yung pangngamkam nila. Manormalize yung occupation po. Yan ang tawag nila, cartographic aggression. Experts said China's attempts to rename places along its borders on all sides, as well as in Tibet and other parts of China, reflect its appetite for territorial acquisition and efforts to normalize its occupation of disputed territory. Kaya seryosoin ninyo ito na pag-display nila ng mga flag. Baka hindi lang yan iisa dyan sa Valenzuela City. Baka in other areas, may mga warehouses na pag-ari ng mga Chinese at ang nakadisplaying flag sa kanila na. Sinasanay po tayo. Normalization daw ng occupation. Yan ang style ng China po. Malamang palusot lang nila na ginagamit lang na tanda para sa pag-uwi ng mga kalapate.
Meanwhile, the city government cited Section 34 of Republic Act Number 8491, an act prescribing the code of the national flag, anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines, otherwise known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nabawal po ang pagdi-display in public any foreign flag except in the embassies, in other diplomatic establishment, and in offices of international organizations. Pwede dyan. So yun mga kababayan. So ipinalize ninyo po. Huwag ninyong basta pababayaan. Nagiging brace na po sila sa pambabastos nila sa atin po. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.